Alam mo ba na hindi third party ang madalas na sumisira sa marriage? Hindi din malaking away. Minsan, maliliit na bagay lang. Paulit-ulit. Araw-araw. Napansin mo ba? Dati ang dami niyong kwento sa isa't isa. Kahit malit na bagay, sinishare niyo. Ngayon, minsan magkatabi na kayo pero tahimik. Walang sigawan, walang malaking issue, pero may lamig. May couple na nakausap ako. Sabi nila, wala naman kaming malaking problema. Hindi kami nag-aaway ng grabe. Pero parang may kulang. Nung tinanong ko sila kung ano ang daily routine nila, doon ko nakita ang problema. Pag-uwi sa bahay, pagod pareho, kain, cellphone, konting usap tungkol sa bills or schedule, tapos tulog. Next day, ganun ulit. Walang masama. Responsible, mature, busy. Pero, unti-unting nawawala ang emotional connection. Ang totoo, marriage doesn't break in one big moment. It weakens in small neglect. Yung hindi mo na siya tinatanong kung kumusta talaga siya, yung hindi mo napapansin kung may mabigat na pala siyang dinadala, yung hindi mo na sinasabi ang thank you sa mga ginagawa niya araw-araw. Sa psychology, may concept na emotional bank account. Every positive interaction, deposit. Every neglect, sarcasm, or disrespect, withdrawal. Kapag mas marami ang withdrawal kaysa deposit, kahit walang malaking issue, bumababa ang connection. Hindi niyo namamalayan parang magkasama na lang kayo sa bahay pero hindi na emotionally close. Minsan, nagsisimula yan sa simple disrespect na joke lang. Yung biro na may konting pagmamaliit, yung comment na parang maliit lang pero tumatama sa pride. Kapag paulit-ulit yan, nagkakaroon ng silent resentment. At alam mo kung anong delikado sa resentment? Tahimik siya, hindi explosive, hindi dramatic, pero lumalaki yan sa loob. May mag-asawa na ganito, wala namang third party, pero ang wife, unti-unting tumahimik. Ang husband, unti-unting naging distant. Hindi dahil may iba, kundi dahil pareho nilang naramdaman na hindi na sila ang priority ng isa't isa. Ang isa pang maliit na bagay na nakakasira ay comparison. Bakit si ganito sweet? Bakit yung asawa ni ganito ganon? Kapag pumasok ang comparison, unti-unting nababawasan ang appreciation. Marriage survives on appreciation. Kapag hindi mo pinapansin ang effort ng partner mo, kahit maliit, nawawalan siya ng gana. At kapag nawalan ng gana ng isa, bababa din ang effort niya. At doon nagsisimula ang cycle. Hindi ito big fight, it is slow emotional drifting. Kaya napaka-importante ng small daily habits. Simpleng, kumusta ka talaga? Simpleng eye contact habang nag-uusap. A simple thank you sa paghugas ng pinggan. Simple sorry kahit maliit lang ang mali. Sa philosophy, ang love hindi lang emotion. It is a daily decision. Hindi araw-araw may kilig pero araw-araw may choice ka. Maging gentle ba ako o magiging cold? Magbibigay ba ako ng atensyon o magiging distracted? Marriage is built in ordinary days, hindi sa anniversary. Hindi sa special occasion, kundi sa random Tuesday night na pagod kayong dalawa. Kung doon kayo may kindness, doon tumitibay ang marriage. Sabi sa Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up. Napakalalim nito kasi sa marriage, ang salita mo araw-araw ang nagtatayo o sumisira. Hindi mo kailangan ng malaking romantic gesture para ma-save ang marriage. Kailangan mo lang ng consistent small kindness. Kung nararamdaman mong may distance na, huwag mong hintayin lumaki. Simulan mo sa maliit. Mag-initiate ka ng usap, initiate of appreciation, mag-initiate ka ng lambing. Huwag mong hintayin na siya ang maunang gumalaw. Marriage is not sustained by feelings alone. It is sustained by daily intentional care. Kung may natutunan ka dito, huwag mo lang pakinggan, i-apply mo. Kasi ang maliliit na bagay, kapag tama ang direksyon, sila din ang magbabalik ng init sa marriage.